Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Joy. Taong 1980, Cebu. 17 taong gulang si Joy nang maulila sa mga magulang. Parehong nag-ibang bansa sa pangarap na makaluwag sa kahirapan ng buhay. Tubong Bacolod. Pero dahil kinakailangan ng gagabay ay napilitang dumayo sa Cebu upang manirahan sa poder ng tiyuhin niya. Ayaw niyang magpunta sa lugar dahil sa ideyang babae siya at lalaki ang magsisilbing tagapangalaga. Natatakot na baka pagsamantalahan dahil nauso sa panahong iyon ang krimen ng panggagahasa. Subalit wala nang pagpipilian. Hinatid siya ng ama sa bahay ng tiyuhin. Hindi makapaniwala nang makaharap ito. Tay, sigurado ka po bang iiwanan mo ko sa isang adik? Tignan mo nga yung katawan niyan, punong-puno ng tattoo. May mukha pang parang mamamatay tao. Hindi man lang umingiti. Unang araw pa lang siguro. Siguradong impyerno na yung buhay ko eh. Bulong ni Joy sama habang pinagmamasdan ang tiyuhin na kasalukuyang naghahanda ng merienda para sa kanila. Hoy Joy, hinay-hinay ka sa pananalita mo. Sa tingin mo ba, ihahabilin kita sa isang taong alam kong hindi matino? Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng tiyo Ando mo. Mabuti siyang tao, matapat at may takot sa Diyos. Napaisip si Joy sa sinabi ng ama. Para sa kanya wala itong katotohanan dahil malayong malayo sa taong nakikita niya ngayon. Pagpasensya nyo na ang tinapay at kape ha. Wala ko ibang pagkain dito sa bahay ko, hindi yan lang eh. Wika ni Tio Ando. Walang problema. Kuya, eto pala si Joy. Nag-iisa kong anak. Pamangkin mo. Nandito kami para sa napag-usapan natin noong nakaraang buwan. Pasensya ka na. Ikaw lang yung mapagkakatiwalaan ko sa bata eh. Bata? Dalaga ng anak mo ah. Tol, wala namang problema sa akin. Basta hindi pasaway at hindi matigas ang ulo. Nakikinig sa isang salita lang. Ayoko nang paulit-ulit. Walang problema kuya. Mabait tong si Joy eh. Minsan maloka pero tumitino naman kagad. Kung sakali mang maging pasaway eh, nasa iyo ang pahintulot ko. Disiplinahin mo. O sige, walang problema. Pero sana naman mag-iwan ka ng panggastos niyan. Mahihirapan yan sigurado dahil iba ang buhay dito sa probinsya. Matatagalan yan bago masanay sa kahirapan dito. Meron akong kaunting pera. Sasapat na yata ito sa unang 3 buwan. Magpapadala na lang ako sa susunod. Sahod naman ni Mrs. eh. Ako kasi parang matatagalan pa ang pagtatrabaho pero may agency na tumawag sa akin. Pumunta na lang daw ako eh. Mag-ingat kayo ng asawa mo sa ibang bansa. Maraming loko dun. Ako nang bahala dito sa anak mo. Hindi naman mukhang basagulera eh. O Joy, narinig mo ang tiyo ha. Wag na wag kang magiging pasaway kung ayaw mong makatikim ng malupit na pagdidisiplina mula sa kanya. Nakakatakot na nga siya tay, tapos tatakutin mo pa ako. Wala na po ba akong ibang pwedeng tirahan? Umupa na lang kaya ako ng bahay. Hoy, itong batang to, anong upa? Nandito na tayo sa bahay ng tiyo mo. Ayaw mo ba na merong gagabay sa'yo? Huwag mo kong simulan ha. Dumito ka dahil masisiguradong kaligtasan mo. Ikaw bata ka kung ano-ano ang sinasabi mo. Huling wika ng tatay. Nakanguso lang si Joy habang hinahatid ng tingin ang papalayong ama. Nagdadalawang isip siyang bumalik sa loob ng bahay. Natatakot sa tiyuhin na mukhang adik. Naupo lamang siya sa tabi habang pinagmamasdan ang mga dahon mula sa puno. Parang batang lansangan yung itsura mo dyan eh.
Pumasok ka na nga, dito ka sa loob dumambay. Magagamit mo mamaya ang kabilang kwarto. Alisin ko lang yung mga nakatambak na gamit. Wika ni Tio Ando nang mapansin siya sa labas. Karga-karga ang lumang cabinet na punong-puno na ng alikabok. Hindi niya ito pinansin. Pinititigan lang habang isa-isang inilalabas ang mga lumang kagamitan mula sa kwartong kanyang gagamitin. Mahigit 1 oras ang lumipas bago natapos ang paglilinis. Si Tio Ando na rin ang naglagay ng mga bagahe niya sa loob. Nakakapagod ah. Ang kulang na lang ay higaan. Bigyan mo ko ng siguro 3 oras para magawan ka ng papag. Masyadong mainit dito sa labas ah. Ayaw mong pumasok sa loob? Nag-iwas ng tingin si Joy na para bang walang narinig. Naramdaman ni Tio Ando ang malamig niyang pakikitungo kung kaya't hindi na lang din niya kinausap. Nagpatuloy ito sa gawain at naglabas na mga kawayan para sa gagawing papag. Sa paglipas ng ilang sandali, naboryo si Joy kaya napilitang pumasok sa loob. Una niyang pinuntahan ay ang kusina. Tinignan ang bawat sulok. Natuwa naman siya dahil merong bigas at ulam. Naisip niya kasi kanina na baka tinapay at kape lang ang kinakain ng Shuin. Sunod na sinuri ay ang kwartong tutulugan. Napaubo sa pagpasok dahil sa pagsalubong ng mga alikabok. Inis siyang kumuha ng walis at saka inulit ang paglilinis. Akala ko ba nalinis na? May alikabok pa nga oh. Mga lalaki talaga hindi marunong maglinis. Hindi naman porket naalis na yung mga nagkalat na gamit, malinis na. Marumi pa rin kaya oh. Ang daming alikabok, ang kapal. Nabuhos ang kanyang atensyon sa pag-aalis ng mga nagkakapalang alikabok na kumapit sa bintana. Kinuha na rin ang mga supot sa kisame, mga itlog ng butike sa sulok ng dingding. Napasigaw pa. Nang mabuksan ang isang parte ng kwarto, lumabas ang mga ipis. Ano ba naman yan? Mas mabuti pa talaga ang kubo malinis, kaysa sa malaking bahay na to maraming ipis. Sa lakas ng kanyang boses, nagtatakang pumasok si Tio Ando para malaman kung ano ang nangyari. Oh, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Hindi po ba uso yung kumatok muna bago pumasok? Paalala lang po kwarto ko na to Kaya sana kumatok po muna kayo o magsabi kayo bago pumasok. Pasensya na. Nasanay lang akong walang kasama sa bahay na to, kaya hindi uso sa akin ang kumatok. Hayaan mo, sasanayin ko ang sarili ko na may ibang taong kasama. Tumabi ka nga dyan. Alisin ko yung mga lumang lalagyan. Tumabi si Joy. Hinayaan ang Chewy na ilabas ang mga naglalakiyang gamit. 3 lalagyan ang meron sa kwarto. Habang inilalabas na ang isa, tinignan niya ang laman ng iba. Ang pangalawa ay puro lumang damit. Pagdating sa pangatlo ay napakunot ang kanyang noo. Ang laman ay mga libro. May mga nakasulat na Latin at mga simbolo na hindi niya alam kung ano ang kahulugan. Napukaw ang kanyang atensyon kung kaya't kumuha ng isa at pinagmasdan ng tingin ang bawat pahina. Sumasakit ang ulo niya dahil walang maintindihan. Pero patuloy pa ring tinitignan. Natigil lang siya nang kunin ito ng tiyo. Ano ba yan? Nagbabasa pa Hindi na nga kayo marunong kumatok. Basta-basta pang nangunguha ng mga bagay kahit hawak ng tao. Nagbabasa. Sigurado ka bang may naiintindihan ka sa mga nakasulat? 1 taon ang ginugol ko sa pag-aaral bago nabasa ang mga libro na to. At isa ba, hindi basta-basta mababasa ng pangkaraniwang tao yan. Hindi mababasa ng pangkaraniwang tao. Kayo nga po nababasa nyo Ibig sabihin hindi kayo ordinaryo
Ano po ba kayo? Tinitigan lamang siya ng tiyuhin at umalis sa lugar. Napairap na lang ang dalaga dahil sa pakikitungo nito sa kanya. Hindi nga maitatanggi. Magkaiba nga kayo ng ugali ni tatay. Kung sa bagay, magkapatid lang kayo sa ina eh. Kung mabait ka lang sana at maayos makipag-usap, magkakasundo tayo eh. Tinapos na lamang ni Joy ang paglilinis. Ilang sandali pa ay ipinasok na ni Tio Ando ang bagong gawang papag. Inayusan na rin niya para maigaan. Buong maghapong nagkulong sa kwarto ang dalaga. Ilang beses na kumatok ang tiyuhin para sa merienda, subalit hindi niya pinagbuksan. Nagkunwaring natutulog ang dalaga. Maayos namang nakasarado ang pintuan kaya hindi ito mabubuksan. Pagsapit naman ng hapunan, muli siyang kinatok ng tiyuhin ngunit hindi niya pinansin. Ay nako, kung alam ko lang na ganito katigas yung ugali ng batang to, sana hindi na ako pumayag eh. Binigyan pa ako ng iisipin ng kapatid ko ah. Wika ni Tio Ando. Matapos mapagod sa kakatawag sa pamangkin. Nag-aalala siya dahil 10:00 ng umaga pa ito sa loob ng kwarto. Pasado 8:00 na ng gabi hindi pa rin lumalabas. Inisip na lamang niya na mahimbing ang tulog nito. Mahaba ang biyahe kung kaya't posibleng nagpapahinga. Inasikaso na lang ang iba pang gawain sa bahay. Ilang sandali pa, naging abala sa pagharap sa panauwing dumating ng 10 oras. Kung nandito ka para bigyan ako ng dala mo, hindi ko matatanggap yan. Hindi ako baliw para tumikim ng ipinagbabawal na gamot. Ito naman si paring Ando. Kung makapagsabi parang pinipilit ka. Hindi naman yun ang pakay ko. Yung amo ko, dun sa negosyo ng ilegal na gawain. Naghahanap ng taong pwedeng mapagkatiwalaan. Wala ako ibang maisip kung hindi ikaw lang eh. Kunin mo na, malaki ang ibabayad niya. Kahit gaano pa kalaki ang ibayad niya, wala akong pakialam. Mas mabuti pang umalis ka na bago pa ako mainis sa'yo. Huwag mo kong idadamay sa ilegal niyong gawain. Hindi ka naman dun sa illegal papasok eh. Siguradong magugustuhan mo ipapagawa ni Bossing, dun ka mahilig eh. Kamakailan kasi, ginagambala yung pamilya niya. Yung sanggol, yun yung tinitira eh. Wala siyang mahanap na pwedeng magbantay. Mapili kasi si Bossing. Gusto niya yung taong kayang makipagbakbakan. Yung kayang makipagsabayan sa mga nilalang. Alam kong ikaw yun. Tanggapin mo na. Madali lang naman yung trabaho para sa'yo eh. Paano ko naman masisiguro na aswang nga ang pinapatrabaho ng bossing mo? Baka mamaya, pain nyo lang yan tapos pagdating ko doon sangkot na ako sa bisyo mo. Ikaw ang unang malilintikan sa akin. Ay naku, totoo nga. Alam mo naman na hindi ko magagawang magsinungaling pagdating sa'yo eh. Ano payag ka? Sasabihan ko kagad si bossing. Sa susunod na lang siguro kapag nakauwi na ang kapatid ko. Hindi ako pwedeng palaging wala sa tahanan. May pabangkin akong dapat alagaan. Humanap ka na lang ng iba. Hindi ko magagawa yan. Pamangkin? Nasaan? Babae ba? Baka pwede ko makilala. Mabuti naman akong tao eh. Mas mabuti siguro. Umalis ka na. Nakikita mo tong hawak kong itak? Ipapalo ko sa ito. Ito naman, nagbibiro lang eh. Sige na, alis na ako. Basta pag-isipan mo yung alok ko ha. Babalik ako sa susunod na araw. Umiling na lamang si Tio Ando habang hinahatid ng tingin ang paalis na kaibigan. Sinarado niya ang pintuan. Kaso nga lang nagulat siya nang tumalikod. Bumungad ang masamang tingin ng pamangkin habang nakaturo sa paketeng nagkalat sa inupuan ni Nelson kanina. Kagad niya itong kinuha at nagmamadaling itinapon. Adik! Mabuti na lang talaga. Hindi kayo magkasabay na lumaki ni Tatay Remy. Ipinagtanggol ka pa ni Tatay na isa ka mabuting tao. Tapat ka daw eh. Pero may mabuting tao ba na adik?
Napabuntong hininga si Tio Ando habang tumititig sa pamangkin. Hindi niya gusto ang paraan ng pananalita nito. Pero hindi naman nagawang magalit dahil wala itong alam sa kanyang buhay. Siguro gutom ka na. 2 kain yung pinalipas mo eh. Pumunta ka sa kusina, may nakahandang pagkain dyan. Alisin mo na lang yung takip. Pagtiyagaan mo na kung anong meron sa lamesa. Hindi po ako gutom. Gusto ko lumabas para magpahangin. Wika ni Joy at tumambay sa labas. Hinayaan na lang din siya ng tiyuhin. Habang nagpapahangin, hindi niya maiwasang mag-isip na layasan si Tio Ando. Masama na ang kutob niya nung una. Nadagdagan pa ng makita ang mga pakete ng ipinagbabawal na gamot. Si Tatay Remy kasi, yung gusto niya yung palaging nasusunod, ayan tuloy nalagay ako sa alanganin. Paano kung nawala sa katinuan yung kapatid niya? Eh di patay na ako. Ako naman gusto ko nang umuwi. Tay, kunin mo na ako dito. Wika ng dalaga sa sarili. Hindi niya namalayang naririnig siya ng tiyuhin. Hindi nito inasahan na ganun na lamang kung pag-isipan. Natigil si Joy nang mapalingon at makita siya. Gabi na. Pumasok ka na sa kwarto. Doon mo ipagpatuloy yung hinanaing mo sa buhay. Delikado sa labas kapag ganitong oras. Wika ni Tio Ando. Pinalipas muna ni Joy ang ilang minuto. Sa puntong ito nababahala na siya sa presensya ng tiyuhin. Hindi naman niya masisisi ang sarili kung bakit ganun ang naisip dahil na rin sa kanyang nakikita. Pagkatapos kumain, naisipan niyang alamin ang ginagawa ni Tio Ando. Pumasok ito sa kwarto na malapit sa kusina. Sakto namang may maliit na butas ang bubong. Dahil marupok na ang dingding na gawa sa kahoy, sinilip niya ang loob at nagtaka sa nakita. Marami siyang nakikitang nakasinding kandila. Naroon din ang lalagyan na naglalaman ng mga librong may nakasulat na mahirap intindihin. Nakaluhod sa altarang tiyuhin. Nagdarasal kahit walang kaharap na santo. Idinikit niya ang tenga sa butas. Mas lalong naguluhan sa naririnig. Mga salitang hindi mawari o Latin o ibang lengguwahe. Kinilabutan siya kung kaya't nagmamadaling umalis at pumasok ng kwarto. Grabe, hindi lang pala adik. Parang mangkukulam pa ata to ah. Diyos ko, ano ba tong lugar na to? Kasalanan talaga to ni tatay eh. Bakit pa kasi ako iniwan dito? Ang dami-dami naming kamag-anak dito pa talaga. Ano kayang gagawin ko? Halos maiyak na siya sa kakaisip sa sitwasyon. Wala pa namang nangyayaring hindi kaaya-aya. Pero gano'n na lamang ang pagkaramdam ng takot. Nang marinig ang ingay ng pagbukas ng pintuan, nagmamadali siyang humiga at pumikit. Nagkunwaring tulog ang dalaga. Hindi na rin niya pinansin ang pagkatok ng tiyuhin. Saka lang dumilat nang umalis na ito. Grabing kaba to ah. Hindi na to pwede. Bahala na, aalis na ako. Ayoko na magtagal sa lugar na to. May kasama pa akong hindi ko alam kung anong klaseng tao eh. Buo na ang naging pasya. Kumuha lamang siya ng iilang gamit. Inilagay sa bag at maingat na lumabas ng kwarto. Sinigurado pang hindi mapapansin ng tiyuhin ang binabalak na pag-alis. Pero pagdating sa pintuan ay hindi nakausad. Saradong sarado. Sinubukan niya pero kahit anong gawin ay hindi kayang buksan. Dito na siya nainis. Naluluha habang pinipihit ang seradura. Napalundag pa sa gulat nang magsalita ang tiyuhin. Huwag mo sabihing may lakad ka sa mga oras na to. Saan ka naman pupunta? Aalis na ako sa bahay na to. Hindi ba halata? Ayoko makasama sa iisang bubong yung taong kagaya mo. Hindi ko nga alam kung tao ka pa eh o kampo ng demonyo eh.
Nagbuntong hininga si Tio Ando. Siya ang tipo ng taong hindi pinapalampas ang maling salita na ipapatungkol sa kanya. Pero dahil pamangkin at kadugo ang karap, hinabaan niya ang pasensya. Ano bang ikinakatakot mo sa akin? Katulad mo lang naman ako ah. Hindi ako halimaw para manginig ka dyan. Hindi alimaw, sa itsura mo nga, para kang adik eh. Hindi nga, parang adik ka talaga eh. Tapos kanina may kung ano kang binabanggit. Sumasamba ka yata sa demonyo eh. Kaya hindi mo ko masisisi kung gusto kong umalis sa bahay na to. Hindi ako adik. Mas lalong hindi ako sumasamba sa demonyo. Isa lang ang inaalayan ko ng pananampalataya, ang Diyos Ama. Kung inakala mong tama ka ng iniisip, ako magsasabing nagkakamali ka, maling-mali. Ang mga patik na nakikita mo, hindi katulad ng mga nakaukit sa balat ng isang adik. Yung mga tattoo na yan, mga simbolo ito na makikita mo sa libro ng lihim na karunungan. Mga simbolong may taglay na bisa laban sa kasamaan ng mundo. Proteksyon ito, hindi pamparumi sa katawan. Hinubad ni Tio Ando ang pangtaas na damit. Ipinakita sa pamangkin ang mga simbolo't letrang nakaukit. Dito lang napagtanto ni Joy na ganon ang nakita niya sa libro kanina. Dahil dito nakaramdam siya ng hiya. Nakayukong humingi ng paumanhin. Isang pag-orasyon at dasal ang ginawa ko kanina. Latin ang binabanggit ko kung kaya't hindi mo naintindihan. Pampadagdag ng lakas para sa tangan kong bertud. Hindi pagsamba sa kung sinong demonyo. Sana malinaw na sayo at itigil ang pag-iisip ng kung ano-ano laban sa akin. Mukha lang ako masamang tao pero kabutihan ang nasa puso ko. Bumalik ka na sa kwarto mo. Magpahinga dahil isasama kita. Dadalawin natin ang puntod ng lolo't lola mo. Petsa ng pag-alala ng kamatayan nila bukas. Nakayukong bumalik si Joy ng kwarto. Kaagad nagtalukbong ng kumot. Hindi niya kinaya ang nararamdamang hiya. Dito lang napagtanto na masyado na siyang maraming nasabing hindi tama. Hanggang sa sumapit ang kinabukasan, nag-aalangan siyang lumabas dahil nilalamon pa rin ang kahihiyan. Pasilip-silip lamang sa sala kung saan nag-iintay si Tio Ando. Saka lang napilitang lumabas nang mapansin siya nito. Napahaba yata ang tulog mo at ngayon ka lang nagising. Kumain ka na. May nakahanda na sa mesa. Pagkatapos ay maligo ka. Sa labas na lamang kita hihintayin. Huwag ka rin magmadali ah. Nasa unahan lang naman ang sementeryo. Tio, pasensya na po kayo sa lahat ng nasabi ko ha. Inaamin ko po yung pagkakamali ko. Sana po patawarin niyo ako. Wika ng dalaga. Huwag mo nang alalahanin ang bagay na yon. Hindi lang ikaw ang unang nagsabi sa akin yan. Kahit yung tatay mo nung una kaming nagkita uli, ganyan din ang sinabi. Maging yung ibang taong taga rito. Hayaan mo na. Hindi naman ako nasaktan dahil sanay na ako sa ganong salita. Sa labas lang ako ha. Aantayin kita dun. Nakahinga si Joy matapos malaman na hindi dinibdib ng tiyuhin ang masakit niyang salita. Nagmamadali na rin siyang kumain at saka nagbihis. Pagkatapos ay lumabas at tinawag si Tio Ando na kasalukuyang nakikipag-usap sa mga kakilala na adik sa sabong. Inaya pa ito pero umayaw dahil may lakad sila. Marami po pala kayong kakilala dito. At saka parang ang taas po ng respeto nila sa'yo. Bakit po? Tanong ni Joy. Matapos mapansin ang pakikitungo ng mga tao sa kanyang tiyuhin. Ganyan lang talaga ang mga tao dito. Mataas ang respeto sa isa't isa. Sino pa ba yung magiging magkaibigan? Kami lang naman yung nakatira sa iisang lugar. Pagbalik natin, ipapakilala kita para may makausap ka maliban sa akin. Nga pala,
Kaya mo bang lumakad ng mahigit 15 minuto? Mahirap makahanap ng sasakyan dito. Kaya paglalakad lang ang tanging paraan para makarating sa pupuntahan. Ayos lang naman po, tiyo. Doon nga sa amin, nilalakad ko lang yung daan patungo sa eskwelahan eh. 20 minuto nga po yun eh. Mabuti naman kung ganon. Pero kung sasakit yung mga paa mo, magsabi ka lang para magpahinga tayo sandali. Nagpatuloy ang kanilang paglalakad. Wala namang reklamo si Joy, kung kaya't dire-diretso lang sila hanggang sa makarating sa sementeryo. Sumadya muna sa tindahan ng mga kandila upang makabili. Habang kinakausap ng tiyuhin ang tendera, naghintay lamang siya sa lilim ng puno sa unahan. May dumaang babae na nakisilong din. Ilang sandali pa, napatakip siya ng ilong matapos maamoy ang pag-alingasaw ng matinding baho. Napaduwal pa. Tinignan niya ang paligid. Wala namang basura o kung anong patay na hayop sa tabi. Dahil halatang bagong linis, napatingin siya sa babae at nagtanong. Magandang araw po sa inyo. Naaamoy niyo rin po ba yung matinding baho? Ang sakit ho sa ilong ano? Tapos nakakasuka? Hindi siya masyadong pinansin. Lumakad ito palayo. Nagtaka na lamang si Joy dahil kasabay ng pag-alis ng babae ang pagkawala ng matinding amoy sa lugar. May problema ba, Iya? Kilala mo ba ang babaeng yon? Nilapitan ka? Kinausap ka? Sunod-sunod na tanong ng tiyuhin. Nakatulad niya ay napapatingin sa babae. Katabi ko siya kanina, tiyo eh. Tapos ang tindi ng amoy niya. Akala ko nga nagmula sa kung anong basura eh. Pero nawala nung umalis siya eh. Ilang taon na kaya yung hindi nakaligo? Grabe ang baho nun. Hindi tawang naamoy mo kung hindi isang aswang. Mag-ingat ka sa susunod, lalong-lalo na kapag nakaamoy ka ng ganon. Lumayo ka kaagad. Halika na! Hindi makapaniwala si Joy nang marinig ang salitang aswang. Kagad siyang kinilabutan. Doon pa lang sa kanila ay paulit-ulit nang naririnig ang nilalang na ito. Hindi niya akalain na dito rin pala sa lugar. Nanginginig siya at saka nagmamadaling sumunod kay Tio Ando. Pagkatapos madalaw ang puntod ng yumaong lolo at lola ng mga magulang, umuwi na sila kagad. Pagdating ng tahanan, naabutan ang nakangising si Nelson. Kinindatan pa siya. O ikaw, huwag mong kikindatan yung pamangkin ko ha. Hindi ka papatulan yan. Hindi yan mahilig sa pangit. Halika nga dito. Naparay si Nelson matapos pingutin ang tenga. Kinaladkad patungo sa likod ng bahay. Natatawa lang din si Joy na dumiretso sa loob. Ito namang si paring Ando. Kung makahila, kala mo pati kaluluwa ko kukunin eh. Ang sakit eh. Ano bang sadya mo dito? Nag-usap na tayo kagabi ah. Ihanap mo ng ibang tauhan yung bossing mo. Nandyan ang pamangkin ko. Hindi ko pwedeng iwan. Pamangkin mo lang yan tapos ganyan ka magprotekta? Luwagan mo naman. Hindi ako makadiskarte. Kahit luwagan ko ang pagbabantay, hindi ka pa rin papatulan yan. Tignan mo nga yung itsura mo. Hindi ka nga marunong maligo eh. May laway ka pa sa pisngi. Ano bang sadya mo? Si bossing nga, binanggit kita sa kanya. Alam niya kasi yung gawain mo, gusto ka niya eh. Puntahan mo raw siya mamayang hapon, mag-usap kayo. Ang tigas ng abdo mo ah. Sabi ng ayaw ko eh. Ano bang mahirap intindihin doon? Ano ba kasing inaayawan mo? Dahil lang sa pamangkin mo. Ako nang bahalang magbantay kapag wala ka. Sa akin masisiguradong kaligtasan yan. Halagaan ko pang mabuti, pagsisilbihan, mamal. Hindi natapos ni Nelson ang gustong sabihin nang sabuyan ni Tio Ando ng dahon. Pakisabi sa amo mo, humanap na lang siya ng iba. Sa akin iniwan ng kapatid ko si Joy, kaya ako lang ang magbabantay sa kanya. Hindi yung kung sino-sinong katulad mo. At isa pa, wag mo nang ulitin yung pag-iwan ng pakete ha.
Pinag-isipan tuloy ako na masama. Umuwi ka na nga. Bibigwasan kita eh. Nagmamadaling lumakad si Nelson pero napahinto ito nang makita si Joy. Kinawayan pa. Kumaripas ng takbo ng batuhin ni Tio Ando. Iya, kapag yun ang lumapit, huwag mong pansinin. Masamang nilalang ang isang yun eh, kaya iwasan mo. Tumawa si Joy sabay tango. Hindi niya inasahan na may kakulitan pala ang Chewin. Pagsapit ng hapon, tumulong na siya sa gawaing bahay. Nagluluto habang nagsisibak naman ng kahoy si Tio Ando sa labas. Ilang minuto lang ang itinagal at natapos na. Madali lang kasi ang putaheng inihanda. Pasado 5:00 ng hapon ng mga oras na yun. Unti-unti nang sinakop ng dilim ang paligid, kaya mangilan-ngilan na lamang ang tao. Habang hinahakot ng tiyuhin ang sinabak na kahoy patungo sa likod ng bahay, tumambay muna siya sa bakuran. Inaliw ang sarili sa patingin-tingin. Makalipas ang ilang sandali, nakita niya ang isang pamilyar na tao. Kaagad niyang naalala dahil ito ang babaeng nakasalamuha sa sementeryo. Kinilabutan siya nang maalala ang sinabi ni Tio Ando. Nagmamadaling tumayo sabay takbo papalapit sa Chewin. O bakit? May humahabol ba sa'yo, Iya? Para kang nakakita ng kung ano ah. Tio, yung babaeng sinasabi mong aswang kanina dun sa sementeryo, nandito siya eh, nandun sa tindahan oh. Binagsak ni Tio Ando ang basa na kahoy. Saka naglakad patungo sa harapan ng bahay nang makita ang tinutukoy ng pamangkin. Hindi to nagkamali dahil naroon nga ang babaeng aswang. Nakikihalubilo pa ito sa mga mamimili. Pumasok ka sa loob. Ako nang bahalang magtaboy sa babae. Kagad sumunod si Joy. Si Tio Ando naman ay naglakad papunta sa tindahan habang nag-uusal ng dasal. Bago pa man siya makalapit, napansin na ito ng babaeng nagmamadaling umalis. Sinundan niya hanggang sa umabot sa highway kung saan kagad sumakay ng dumaraang sasakyan. Hindi ito pumara. Mabilis lang ang kilos. Kumapit sabay sakay sa likod. Sumiksik sa mga kargumento. Hindi na naabutan pero sigurado siyang natamaan ng kanyang dasal dahil kamuntikan pa itong mahulog. Tumakas ka lang. Alam ko namang babalik ka eh. May gusto kang biktimahin sa lugar na ito. Magkita tayo sa susunod na pagkakataon. Pagbalik ni Tio Ando ng tahanan, kagad siyang sinalubong ng pamangkin na masyadong interesado sa pangyayari. Kasalukuyan siyang humihitit ng sigarilyo ng mga sandaling iyon. Nasaan na po ba yung babaeng aswang, Tio? Ano pong ginawa niyo sa kanya? Pinagalitan niyo po ba? Pinagsabihan niyo po ba? Huwag ka masyadong lumapit sa akin, may usok ko. Hindi maganda ang amoy nito. Umalis siya, natakot eh. Pero sigurado akong babalik yun. Dahil hindi niya pa nakukuha ang gusto niya. Huwag kang mag-alala. Sa muli naming pagharap, sisiguraduhin kong makakatikim siya sa akin. Ano pong balak niyong gawin sa babae? Papatay niyo po ba? Kagaya ng mga naririnig kong ginagawa ng mga manunugis? Tama ka. Hindi ko ba nabanggit sa'yo? Isa akong manunugis ng aswang. Ang tingerong hindi pinapalampas ang pagkakataon kapag may nagpaparamdam na nilalang. Swerte lang ang isang yon dahil hindi ko kayang abulin. Mabilis ang takbo ng sasakyan. Kayo po isang manunugis? Paano naman? Yan po ba yung dahilan kung kaya't marami kayong tattoo sa katawan na sinasabi niyong proteksyon laban sa kasamaan? Tama ka. Ito ang nagsisilbing sandata ko sa kahit anong nilalang. Sinasabayan ko ito ng dasal at orasyon upang masiguradong walang kawala ang kalaban. Ganun po ba? Ang astig naman po, Tio. Hindi ka po ba natatakot na umarap sa kanila? Ako nga, kahit tao sa paningin ko yung babae, nung sinabi niyong aswang natakot ako eh.
Paano pa kaya kung yung itsura nila aswang na talaga? Wala ka mapapala kung papairali ng pagkaduwag. At isa pa, hindi na ako tinatabla ng takot dahil matagal ko na tong ginagawa. Nung una, oo. Nakakaramdam ako ng takot pero nawala na rin. O siya, tama na ang usapan. Halika na, Sapag. Kumain na tayo. Sa puntong ito, nagbago ang pakikitungo ni Joy sa kanyang Shuin. Kung dati ay may duda at takot, ngayon ay siya na mismo ang nangunguna sa pagtatanong at pagkakwento. Naaliw na lang din si Tio Ando sa kadaldalan niya. Siniguradong mabibigyan ng tamang sagot ang lahat ng tanong. Napahaba ang kanilang usapan hanggang sa hindi na malayang lumalim na ang gabi. Nauna pa si Tio Ando sa pagpasok ng kwarto dahil may dasal pang gagawin. Siya naman ay nagtungo sa sala upang magbasa ng lumang dyaryo. Hindi pa kasi inaantok. Nang maburyo, sinilip niya ang kwarto kung saan nagdarasal ang Chewin. Ngayon ay hindi na siya kinikilabutan. Pagkarinig ng mga sinasambit nito gamit ang ibang lengguwahe. Dahil hindi pa tapos at ayaw makaistorbo, pumasok na lamang siya ng kwarto. Doon nagmuni-muni at nagpantok. Binuksan niya ang bintana. Tumitig sa kalangitang puno ng nagkikislapang mga bituin. Napapayakap na lang siya sa sarili dahil sa paggampas ng malamig na hangin. Pasado 9:00 ng mga sandaling ito. Bihira na lang makakita ng naglalakad sa labas. Sa tambayan malapit sa kanila ay wala na ring tao. Habang pinagmamasdan ang paligid, napatingin na lamang siya sa unahan nang makita ang isang lalaking pabalik-balik ng daan. Nag-iba na ang pakiramdam niya dahil sa kahina-hinalang kilos ng estranghero. Nang dumaan pa uli ito, dito niya naisip na tawagin ang Chewin at sabihin ito. Kinilabutan na rin siya sa biglaang pag-iba ng ihip ng hangin. Parang may masamang banta ng panganib. Halos mabunggo pa niya si Tio Ando sa pagmamadali. Oh, anong nangyarit nagmamadali ka? Tio, parang may kahina-hinalang lalaki sa labas eh. Nandun siya sa daan oh. Kanina pa pabalik-balik eh. O sige, titignan ko. Dito ka lang ha, huwag kang lalabas. Lumabas si Tio Ando upang malaman kung sino ang tinutukoy ng pamangkin. Sa katunayan, nararamdaman niya ang tangan kung kaya't alam niya na merong panganib sa lugar. Nagiinit ang kanyang katawan sa tuwing may napapansing nilalang. Buhat sa hindi kalayuan, nakita niya ang lalaking umaaligid sa bahay ni Mang Tomas, ang matalik na kaibigan ng yumaong ama na merong apong nagbubuntis. Hindi siya nag-atubiling lumapit. Nag-usal ng orasyon para hindi mapansin ang kanyang presensya. Nang makalapit na sa lalaki, kumpirmado na isa itong aswang. Ilang sandali pa ay nagpalit ng anyo. Pumwesto sa silong ng tahanan upang mangbiktima. Mabuti na lang ay napigilan ni Tio Ando. Mariing hinawakan sa leeg, sabay kaladkad patungo sa malayo kung saan wala masyadong tahanan. Hindi mo yata alam na may antingero din dito. Sa loob ng mahabang panahong pananahimik ng lugar, matapos ang nangyaring sagupaan namin ng aswang noon, ngayon palang naulit At mukhang ikaw ang una sa bago kong listahan. Ang lakas ng lobong pumunta dito Sasalakay ka talaga sa lugar ko. Mas lalong hinigpitan ni Tio Ando ang pagsakal sa nilalang. Hahawak sana ito sa kanyang braso upang manlaban, pero hindi magawang humawak dahil sa mga tattoo na simbolo. Mapapaso ang anumang uri ng nilalang kapag dumampi ang kanilang balat sa simbolo. Dudurugin kita ngayon. Siguro,
marami ka nang nabiktima sa ibang lugar. Malas mo lang dahil napadpad ka dito. Payo ko lang, kung babalakin mong mangbiktima, dapat inaalam mo kung meron kang makakalaban sa isang lugar eh. Kaso nga lang wala nang susunod pa. Papatay na kita! Umangil ang aswang habang nagpupumiglas. Hindi nito magawang makawala dahil sa maigpit na pagkakasakal. Ilang sandali pa naglupasay na ito. Ininda ang leeg na nagkanda bali-bali na ang mga buto. Inilabas ni Tio Ando ang balisong mula sa pagkakasabit sa kanyang tagiliran. Pagkatapos itinukod ang tuhod sa tiyan ng aswang. Hinawakan niya rin ito sa ulo upang matitigan sa mga mata. Kaso nga lang, umiiwas ang nilalang. Bakit hindi ka makatingin? Nasisilaw ka ba sa akin? Tama lang yan sa'yo. Ano, may huling salita ka ba bago kita putulan ng hininga? Pinalipas niya ang ilang sandali. Inantay kung meron bang sasabihin ang nilalang. Dahil walang salitang lumalabas sa bibig nito, tinuluyan niya ang nilalang. Pinagsasaksak hanggang sa mawala ng buhay. Muli siyang nag-orasyon para masiguradong patay na ang katawan ng nilalang. Pagkatapos ay naganap ng lugar kung saan maididispatch siya. Bumalik si Tio Ando sa kanyang tahanan. Nasa malayo pa lang ay kinutuba na nang mapansing may ibang kasama si Joy. Nagmamadali siyang bumalik ng bahay. Pagkapasok ay nakita ang pamangkin. May kausap na aswang. Nasaan yung tao pa ito at walang amoy? May kung anong ginamit upang hindi makilala. Kaya hindi na siya nagtaka kung bakit nalinlang ang dalaga. Ang babae naman ay kaagad nag-iwas ng tingin. Dito lang niya napagtanto na ito ang hinabol niya nung nakaraang araw. Lalabas sana ito ng tahanan pero naisara niya kaagad ang pintuan. Pumasok ka sa loob ng kwarto, Joy. Isara mo ng mabuti ang pintuan at huwag mong buksan hanggat hindi ko sinasabi. Bilisan mo! Sa tono ng pananalita ni Tio Ando, natakot ang pamangkin. Nang makapasok ang dalaga dito na sumalakay ang nilalang. Pinaulan na ng kalmot si Tio Ando, pero maagap na nasalo. Nginudngud niya ang mukha nito sa dingding upang hindi makaangil. Talagang magkasabot kayo ng lalaking tinugis ko kanina, no? Ang galing nyo ah. Talagang nakaisip kayo ng paraan. Habang hinahabol ko ang isa, pumuslit ka naman dito sa aking pamamahay. Pumasok ka talaga ah. Ang lakas ng loob mo. Wala kang takot. Wika ni Tio Ando. Mariin ang pagkakabigkas ng bawat salita. Dahan-dahan niya itong binalian ng mga braso. Minabuti ring hawakan sa bibig upang maiwasang magpakawala ng anumang ingay na maririnig na maaaring umagaw sa atensyon ng pamangkin o ng ibang tao. Kinaladkad niya ito palabas ng bahay at doon pinarusahan. Katulad ng ginawa ko sa mga aswang na napuksa. Sasapitin mo ang sinapit nila. Pero sisiguraduhin ko, magiging pino ang bawat laman mo dahil lumapit ka sa pamangkin ko. Mabuti na lang naabutan pa kita, no? Pasensya na, hindi ko alam ang salitang awa. Binalian niya ito ng kamay at binti. Pagkatapos ay sinunod ang leeg. Binuksan ang tiyan sa pamamagitan ng dalang balisong. Katulad ng sinabi kanina, ginutay-gutay ang lamang loob. Yan ang napapala ng mga aswang na susubukang biktimay ng mga mahal ko sa buhay. Kung gusto nyo ng laban, ako ang hanapin nyo. Huwag ibang tao ang biktimahin. Matapos mailigpit ang bangkay ng aswang, tumakbo siya pabalik ng tahanan upang masigurado ang kaligtasan ng pamangkin. Ako to. Pwede ka nang lumabas. Pasensya ka na kung nasigawan kita kanina.
Hindi normal na tao ang kausap mo. Tiyo, yung babae kasi kaboses ng nanay ko eh. Tapos nung tignan ko, si nanay yung nakikita ko. Ano po ba talagang nangyayari? Napabuntong hininga si Tio Ando matapos marinig ang sinabi ng pamangkin. Hindi na rin siya nagtaka. Ito rin ang napansin niya sa babae kanina. Sa unang tingin ay itsura ng hipag ang nakikita, pero hindi nakaligtas dahil malakas ang kanyang tangan. Aswang ang pinatuloy mo. Naalala mo yung babae sa sementeryo, yung hinabol ko nung nakaraang araw. Siya yun. Ginayang muka at boses ng nanay mo para malinlang ka. Mabuti na lang, nakabalik ako kaagad bago kanya gawa ng masama. Nanginginig sa takot si Joy. Yayakapin sana ang chewin. Natigilan matapos makita ang mga kamay na merong dugo. Nagtungo na lamang siya ng kusina para makapaghugas. Pagkatapos ay magdamag na nagbantay sa paligid dahil hindi sigurado kung may kasama pa ang dalawang aswang. Kinabukasan naunang nagising si Joy. Madaling araw na nakapagpahinga ang Shuin kaya mahimbing ang tulog nito. Naging maingat naman siya sa kilos dahil nasa sala ang Shuin. Ayaw niyang maistorbo. Kaso nga lang nabulabog ang katahimikan. Sumisigaw si Nelson. Magandang umaga, Philippines! Gising ka na ba, paring Ando? May trabaho naghihintay sa'yo. Uy, Binibini. Ako nga pala si Nelson, ang nag-iisang pogi sa lugar na ito. Single ka ba? Pwede ba kitang ligawan? Napangiwi si Joy sa naging bungad ni Nelson sa kanya. Hindi niya kinaya ang maling pagbigkas nito ng mga salita. Idagdag pa ang pagngiti. Lumilitaw ang dilaw ng ngipin. Naalerto siya ng akma nitong lapitan. Mabuti na lamang mabilis ang kamay ng Shuin. Nahawakan ito sa damit. Isang hakbang pa ng paglapit sa pamangkin ko. Uuwi kang basag ang panga. Hindi ka na nahiya. Mali-mali pa yung pagbigkas mo ng salita. Tapos may gana ka pang ipakita yung ngipin mo. Sobrang dilaw oh. Ano bang sadya mo? Joy, doon ko muna. Kakausapin ko lang ang sungot na to. Dinala ni Tio Ando ang binata sa labas. Nagpumiglas pa ito dahil gustong lapitan si Joy. Pero maigpit niyang hinawakan sa braso. Huwag kang malikot. Mababalian ka ng braso sa lagay na yan. Huwag ka na rin umasa na malalapitan mo ang pamangkin ko dahil hindi ako papayag. Malayong malayo ka sa binatang pinangarap ng mga magulang niya para sa kanya. Dumi ka lang sa kuko. Ito namang si paring Ando. Hindi na lang sumuporta, matino naman ako ah. Kahit ipaglaban mo yan sa korte, walang maniniwala sa'yo. Balik tayo sa usapan. Anong sadya mo? Si Bossing kasi hindi matigil. Sinabi ko na ayaw mo pero nagpupumilit. Pagbigyan mo na lang kasi ng matapos na. Mana sa'yo yung bossing mo ah. Ang kulit. Hindi ko nga pwedeng iwanan si Joy. Bakit ba ayaw niya sa ibang antingero? Pareho lang naman ang magiging resulta. Mapupuksa pa rin ang aswang na gusto niyang ipapatay. Pero iba ka kasi sa ibang antingero. Mabilis mong naililigpit yung mga kalaban ng walang kahirap-hirap. Kung hindi mo maiwan si Joy, pabantayan mo na lang sa mga tawa ni Bossing. Puwesyonal. Puwesyo na lang mga yun. Anong puwesyonal? Professional? Saan ba kasi yun? Doon banda sa South. Nandun kasi yung pamilya niya at para malaman mo, hindi pa rin tinatantana ng aswang dahil gabi-gabi perwisyo sa sangguli. Hindi na makatulog. Tinimbang ni Tio Ando ang lahat bago nagbigay ng sagot salok. Ang totoo'y nasasayangan siya. Kung papalampasin ang pagkakataon na makatulong sa nangangailangan. Pero nagdadalawang isip din dahil sa pagdating ng pamangkin. Pinagkatiwalaan siya ng kanyang kapatid, kaya ayaw niya itong biguin. Nang makapagpasya, sinabihan niya si Nelson sa naging desisyon.
Kagad niyang kinausap si Joy tungkol dito. Wala namang angal o reklamo ang dalaga. Ayos lang po ako dito, Tiyo. May mga kapitbahay naman tayo eh. Mahingian ko ng tulong kung sakaling may magloko sa akin. At saka, marami naman po kayong patalim dyan sa kusina oh. Itatabi ko po sa pagtulog ko. Natawa si Tio Ando sa sinabi ng pamangkin. Upang masigurado ang kaligtasan, kinausap niya ang isang kapamilya na babae upang merong kasama ang pamangkin. Hinatid si Tio Ando ng mismong amo ni Nelson na kilala sa tawag na Boss Greg. Mabait naman ito pero hindi may pagkakaila ang ilegal na negosyo. Dumating sila sa tahanan sa South pasado 8:00 ng gabi. Pagpasok pa lang niya, nakilala kagad kung sino ang aswang na posibleng nagpapahirap sa sanggol. Hindi na muna siya nagsalita dahil gusto pang makasigurado. Habang nasa malamansyon na tahanan ni Boss Greg, hindi mapakali ang pakiramdam ni Tio Ando. Nag-init ang katawan dahil may kasamang aswang sa iisang bubong. Hindi nakaligtas sa kanya ang pag-iwas ng isang katulong. Tinikom na muna niya ang bibig dahil hindi rin ugali ang magpadalos-dalos. Sa pagsapit ng hating gabi, nagsimula ng umiyak ang sanggol. Walang tigil na kagad ng itim ang mga labi. Sinasabayan pa ng panginginig ang bawat iyak. Ando, hanapin mo na ang aswang. Umiyak na ang anak ko. Siguradong umaaligid na ang lintik na yon. Dalihan mo, hanapin mo sa labas. Tinignan ni Tio Ando ang kwarto na mga katulong. Kulang sila ng isa. Wala sa labas ang aswang. Nandito siya mismo sa loob ng inyong pamamahay. Yung babaeng pandak na maiksi ang buhok. Gaano siya katagal na nagsisilbi sa inyo? 1 linggo pa lang. Bakit mo na itanong? Ano ba to aswang ang pinapahanap ko? Hindi ang muchacha dito sa bahay. Yun na nga eh. Mag-1 linggo ng ganyan ang anak mo. Dahil ang aswang na nambibiktima, katulong nyo rin. 1 linggo nang naninilbihan sa tahanan mo. Maghanap na nga lang kayo ng katulong. Papapasukin pa ang may lahing aswang. Diyan lang kayo. Dadaling ko sa inyo ang halimaw na yon. Hindi makapaniwala ang lahat sa sinabi ni Tio Ando. Hindi inasahan na ang aswang ay nakasama nila sa loob. Samantala, kagad nahanap ng antinghero ang aswang na nakatago sa hindi kalayuan. Nag-usan ng orasyon si Tio Ando. Sa isang iglap, nakaramdam ng pagkahilo ang aswang. Ginawaran niya ito ng sunod-sunod na suntok ng malapitan. Sinubukan pang lumaban pero hindi na nakakilos matapos masakal. Kagad niyang hinigpitan na naging dahilan para mahirapan sa paghinga. Hindi na ito nakakita matapos mailapat sa mga mata ang kamay niyang merong tattoo. Ang simbolong nakaukit, ang dahan-dahang sumira sa paningin nito. Kahit kailan talaga, hindi kayo marunong magpigil. Tinraidor mo ang pamilyang nagpapasahod sa'yo. Wala kang utang na loob. At ngayon mawawalan ka din ng labang loob. Diniin ni Tio Ando ang pagkakasakal sa aswang. Ilang sandali pa ay dinig na dinig ang pagdurog ng buto sa leg. Nang mapansing nagsilabasan sina Boss Greg para makita ang nilalang, tinapos niya kagad. Sinaksak sa tiyan at dibdib. Ibinagsak sa mismong harapan ng bossing. Sabi mo ang katulong namin yan. Paano mong mapapatunayan? Masyado kang atat. Magantay ka. Bigyan mo ng ilang sandali. Palihim na nag-usal si Tio Ando. Dahan-dahang nagbalik sa anyong tao ang aswang. Nagulat ang lahat ng lumantad ang katotohanan. Ito ang kanilang bagong pasok na katulong. Nang mapuksa ang nilalang, saka lang tumahan ang sanggol. Dahil natapos na ang sadya sa lugar, nagpaalam na siya sa pamilya. Bago umalis,
binigyan ng pangontra ang sanggol. Orasyon na isinulat sa isang papel. Dinasalan din upang may bisa. Laking pasasalamat ni Boss Greg maging ang asawa nito. Nadamay pa ang ibang katulong. Pinasuri sa kanya kung sila ba'y tao o may laing aswang. Sa kabutiang palad, tao naman silang lahat. Si Boss Greg na rin mismo ang nagatid sa kanya sa tahanan. Pinigilan pa siya nito na bukas na lamang umuwi. Kaso nangibabaw ang pag-aalala sa naiwang pamangkin. Nakahinga ng maluwag nang maabutan ang tauhan na walang bakas ng kung anong panganib. Maimbing ang tulog ng pamangkin at ng kamag-anak. Pagsapit ng bukas, nagulat pa sila nang makitang nakauwi na. Mabuti pa ang pamangkin. Mahal na mahal. Mabuti pa siguro mag-anak ka na para dumami naman ang lahi natin. At ikaw naman, Inday, ikaw ang nag-iisang pamangkin, kaya buo sa'yo ang lahat ng pagmamahal. Wika ng kamag-anak. Magtigil ka na nga dyan. Halika na. Kumain na tayo. Nang araw na yun, nadagdagan ng kaalaman ni Joy tungkol sa chewin. Kumbinsido na siya na hindi ito lulong sa droga. Sadyang maraming tato ang katawan at mahilig humithit ng mga pampausok. Ay, alam mo ba, Joy? Kung nasaksihan mo lang makipaglaban ng Tiyo Ando mo sa aswang, ay mapapahanga ka talaga. Sasakalin, magbabanggit ng kung anong salita yan, mamamatay na ang kalaban. Kaya nga, mangilan-ngilan na lang ang naitalang insidente ng pambibiktima ng aswang dahil yun sa kanya. Malupit kung makipagbakbakan. Walang nilalang na tumatagal ng ilang minuto. Ngayong nasa poder ka na niya, huwag kang magtaka kung may kakaiba siyang kilos. Ganyan talaga yan. Sa mga sinabi ng kamag-anak, lalong namangha si Joy. Katulad ng mga nabanggit, marami siyang nasaksihan habang nakatira sa pamamahay ng chewin. May mga araw na bigla na lamang itong nawawala sa pagtugis ng aswang. Araw-araw niyang napapansin ang pagdarasal nito. Labis tuloy ang kanyang pagsisisi sa mga binitawang salita laban nung una. Tinawag niya itong adik dahil lamang maraming tato ang katawan. Dito rin niya napagtanto na hindi lahat ng taong may tato sa katawan ay may tuturing na masama. Dapat munang alamin ang simbolo't letra na nakaukit sa kanilang katawan. Kung ano nga ba ang tunay na dahilan. Dahil ang ibang mga tao, may taglay na ibang karunungan ang mga nakaukit sa katawan. Kagaya na lamang ng mga nakaukit sa kanyang chewin na si Tiyo Ando.